Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, January 9, 2025. So pag-usapan natin kung anong nangyari dito sa mga stocks natin for today's trading. Nag-bounce yung itsura ng index natin. Nag-up siya ng 0.23%. Pero sa closing lang natin napansin na pumitik yung market natin kasi nga malakas pa rin yung net foreign sell natin. So meron pa rin tayo 98.10 million net foreign sell sa market bago mag-pre-close yata, umabot tayo ng more than 100 million na net foreign sales sa market. Pero yun nga, siguro maraming nag-bargain hunting ulit. Pumitik, nagkaroon ng Dow G yung itsura ng stocks or index natin. So hopefully, hindi siya tumuloy dun sa pinag-uusapan natin kahapon na double bottom dito sa malapit sa 6,300 levels natin. So marami pa rin yung nagpipilikan sa mga stocks natin. Nag-bounce 'di ba yung ibang stocks natin. Halimbawa si dito natin nanguna ulit dito sa listahan natin. Nag-up siya ng 8.78%. So medyo bounce siya ng konti. And meron siyang net foreign buy na 4.12 million naman. Wala yata ang trading sa US market, no? Hindi ko nakitang gumalaw yung yung mga index nila. May futures pero hindi ko nakita na meron tayong galawan. And then kung napansin nyo, yung galawan pala, tuloy natin yung analysis sa buong market. So kung napansin nyo, yung galawan sa Bitcoin, nag-drop siya. Sa US market, nag-drop din kagabi. Tapos Europe at saka Asian markets, marami din pala nag-drop for today's trading natin. Ewan ko lang dun sa US, nagkakaroon ng ng tama ba, bushfire o nasusunog yung yung buong LA. Kung nakita nyo, yung mga palabas sa sa US. So, merong mga negative sentiments sa sa US market na yan. Ewan ko lang kung medyo may effect dito sa market natin o magiging maganda sa atin kasi posible na mag-transfer yung mga traders natin dito sa Philippine market. Pero wala pa rin naman tayo nakita na ganyang situation kasi net foreign sell pa rin naman yung nakita natin dito sa market natin. Okay, so tuloy natin. Ayan, so ABS-CBN, yan, nang-trap na siya. Negative 9.46%, pero syempre hindi natin masabi yan. Akala natin si dito magpo-pullback na, pero nagbabounce pa rin naman siya, di ba? So may mga ganyang galawan yung ating mga trending stocks. Tapos si Apollo, ayan, kagaya na Apollo natin, nag-bounce siya ng malakas, 14.21% and meron siyang 79K net foreign sell. Ayan, pumitik si Apollo natin, tapos yung ibang alaga natin, kagaya ng Plus, ayan, nag-bounce din siya ng 3.46%. Pero malakas yung net foreign sell natin, 20.79 million. SCP, nag-bounce din ng konti, nag-up siya ng 0.56%. Meron siyang 66K net foreign sell sa market. Tapos siguro representative ng mga blue chips natin kasi medyo pangit Nag-green tayo ngayon pero medyo pangit yung majority ng stock. Si Bloom, kagaya ni Wilcon, napansin niyo si Wilcon, nag-uukay pa rin siya. So meron siyang drop na 3.55% and meron siyang 34.97 million net foreign sell. Okay? So, parang okay lang yung market pero pag tinignan yung mga blue chips, marami sa kanila is laglagan pa rin as of this time. Ayan, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung bibilhin mo naman. And then follow po ako dito sa ating as usual Palaboy Trader na YouTube channel. Para updated ka, subscribe ka lang po dito sa ating YouTube. Or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. So kung gusto mo ng guide sa trading po sa Philippine markets, so check mo lang po yung ating daily trending stocks, yung ating company reviews, mga sample trades sa market, malapit na naman weekends, basic indicators, aral na naman tayo, technical analysis, fundamentals, at saka yung mga risk management natin, at saka yung ating basic PSE stock market studies. Sa crypto, follow na lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto Call to para updated ka sa mga later in games natin. Pero pangit na ngayon si Bitcoin natin, malakas yung mga pullbacks. Sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page. Follow mo na lang po isa dyan. Yung ating articles, Balikitik, local market, US, and cryptos. Tapos, ano ba yung mga balita natin for today?
meron ng summary, ayan. So, lumabas na yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. So, very bad pa rin. Actually, not so good, di ba? From the last few days, puro net foreign sell pa rin naman. So, konting bounce kanina, nag-drop tayo ng 98 million, di ba? Net foreign sell. So, nag-bounce tayo 0.83 pero hindi tayo masyadong kampante dyan. Although Dow G yung galawan, wala pa rin naman kasing foreigners sa market natin. So, tinamaan si finance, negative 0.44%. Tapos si mining sector natin, nag-drop siya ng negative 0.76. Nag-bounce yung mga properties, pero hindi natin masyadong ramdam yan kasi 0.4 percent naman lang siya. Okay? So, yung mga foreign funds bought, ito yung mga binili. BDO, CBC, lakas pa rin yung CBC, PNB, ASN, Alter, CREC, CNPF, EMI, FCG, Keeper, Aboites, SMC, Ali Eritz, CLI, CREET, Globetel, Converge dito at saka si Nickel naman. Foreign funds sold, AUB, BPI, Metrobank, PSB, Meralco, Picor, Shell PH, DNL, GSMI, Jollibee, AC, AGI, Costco, DMC, Double Dragon, Philritz, FLI, ATI, SEB, ICT Bloom, PHR Plus, Pure Gold, Robinsons, Retail, Upson at saka si Wilco naman. Okay, Meralco, customers can expect lower electricity rates in January. Bitcoin, so medyo mahina, 93K kanina. Jollibee buys Moon Moon Food, so matagal na to. Maharlika to make first investment in Q1. Ayan. So, tignan natin sino yung mga stocks na papasukin ni Maharlika and then, okay, New Year resolution ni Mercado Barkada natin. Plus, okay, nag-bounce. Hopefully, bounce na yan. Tangkule, DG Plus Corporation plans to enter Brazil's $2 billion online gaming market by Q4 of this year. Kaya ba nag-pullback kasi Q4 pa pala yung pasok niya. Although meron na siya license, di ba? Megawide secured SEC approval to increase authorized capital stock. ABG, naka-hold pa rin ba to? Si ABG natin. Ang daming news na lumalabas ha. Francis Lloyd Chua acquired two-thirds stake in Asia Best Group. Ayan, so tingnan natin, baka next na trending stocks. Megawide, okay na yan. Bond float from SMPH. Nickel Asian talks to sell Coral Bay stake. Tagal na yan na pinag-uusapan. PINMA completes 431 million acquisition of Cavite School. Ano ba to? Local, the market could still move downward. Okay, so negative rin yung sentiment ni Philstocks sa market. ABS-CBN jump 27.47 on franchise bill. Kaya lang nag-drop siya ng 9%. May rumors ba o ano? Yung nag-file daw is mawawala na sa Congress kasi mag daw siya candidate as a governor. So, pero tignan natin. Kaya siguro marami siyang negative sentiment for today. CBC, the board directors approve a fundraising. Megawide along with Maple Crest Group received the notice award for Cavite Bus Rapid Transit Project. RFM approved a 200 million cash dividends. Cebu, operated by Secured Southeast Asia's first sustainability-linked loan. PINMA completed the 300 million acquisition of St. Jude College, Dasmariñas, Cavite. Okay. So may bago siyang business. Wilcon, accumulate cautiously. So ito rin napansin ko, dalawa sila ni Bloom. So double check niya lang yung chart. Araw-araw pa rin nagkukay itong dalawang stocks natin na to eh. So sabi ni Phil Stock, accumulate cautiously daw. 14 yung kanya target price and then current price is 11.82. Pero nakita nyo naman, patuloy na bumabagsak yung stocks natin. Philippine Airlines will launch new domestic flight from Cebu. Nickel, okay na yan. Cebu, Meralco, basa natin. Alter, nag-drop. Gave back some of its huge monthly gains. FCG, nag-drop din kanina. Gave back but from a much smaller pile of gains and then Upson got a rare pick of pump. Okay, makit daw si Upson natin. Tapos, ano pa ba yung mga global news natin dito? May EBS na buhay. Share buyback, ongoing pa rin si Ali at saka si URC. Tapos, negative sentiment din yung ating
mga US o mix, no? Yung galawan sa US stocks. Okay. So, hindi makagalaw si stock, si US, hindi makagalaw si crypto, and then hindi rin makagalaw yung majority ng stocks natin sa Philippine markets. So, ano na nangyari for the start of 2025? Okay? So, guys, patalas sa ulit. Yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon natin. Okay? So, check natin yung galawan. Gumanda yung yung charts natin. So, kapon, di ba, medyo bearish tayo sa kanya kasi hindi na uubos yung net foreign sale. Net foreign sale pa rin naman ngayon. 98.10 million net foreign sale pero nag-bounce ng 0.23. Malay mo. Merong bounce pero tingnan natin, hindi masyado malinaw. Ilalagay ko pa rin sa ganito yung hanggat hindi na tayo nakakakita ng net foreign buy sa market natin. So be cautious lang sa galaw ng market natin. Although tama ka, marami nga naman nagagalawan ng mga trending stocks. Pero mga lima o tatlong stocks lang yan. And the majority ng mga stocks natin is laglagat pa rin naman sila. So, yun nga, trade cautiously, sabi din ni Phil Stocks dito sa market natin. So, mahina pa rin yung RSI is still below ng RSI 50. So, mahina pa rin yan. Tapos, yung MACD, umokay tuloy yung MACD natin. No? So, dito sa okay, nakita natin. Hindi pa natin nakita yung galawan ng mga big caps, no? So, tingnan natin ang mga nalaglag sa big caps. BDO, may 0.75. So, may na si Banco de Oro. Ayan, ang bagal ng internet natin. Ayaw magbago. Ayan. So, okay din naman, no? Si BDO. Metrobank, mga banks yata mahina ngayon, pag-drop. So, yung iba medyo nag-bounce, no? Si SM, ayan, nag-bounce siya, 0.5. Pero maliliit lang. Hindi rin natin masyadong ramdam. SM, yun na ba yung bottom niya? 0.6. ICT, 0.6. So, hindi rin ganun kalaki. Nag-bounce nga sila. Pero konti-konti lang. Converge, 1%. Ayala, 2%. BPI, 0.17. Pero si Bloom, nagda-drop. At saka si Wilcon natin, di ba? Nagda-drop din yung asan si Wilcon. Malakas din yung drop ni hanapin natin si Wilcon. Nanganib tong stock natin na to eh. Ngayon, negative 6%. So, laki din ng drop ni Wilco natin. Okay? So, tingin tayo sa mga winners. STN, meron na pinipitik ka. STN, 15%. Apollo, ayan, 14% nga si Apollo natin. Okay. Atok, Big Wedge, ayun nag-breakout na si laki. 11%. So, ganda kung na-timingan mo. 8.78 si dito. Yun pa, Baita. Ayan, 5% lumalaban. Yung alaga natin, si STI. Ganda na ito, namigay ng dividends tapos umakyat. 4.9% fruit. Maliit pa rin yung volume. Pero makiat siya ngayon, 4% plus. Ayan, nag-bounce plus natin. 3.4 Ionix. Ba, nag-breakout si Ionix. 3.4 Sinaw. Yun pumitik Sinaw, nag-Dow G. 2.9% Pure Gold. Bumalik na. 2.41. So, the rest, no? Mahina yung volume mo. Ito, si AGI, malakas pero mahina rin naman. 1.85 lang. Okay. So, silip tayo sa mga losers. Sino ba? Okay, sina ABS-CBN. Nag-drop na. Biglang gap down si Lopez, negative 12.7, negative 9. Si ABS-CBN, ABSP, nag-drop na rin. 8%. Si PHR, minus 7. Ako, nag-breakdown si PHR. Ito, si Wilcon. So, negative 6.7. Sino pa? Hanap lang ako may volume. Macro Asia. Okay. So, nag-drop din siya. Negative 3.6. Si Bloom. Ayan, dalawa yan. Si ABA. Negative 3.45. Okay. Marami pa rin, no? Alter, O yun. Nag-drop na malakas si Alter kahapon. Negative 2.68. IMI. Negative 2.6%. Okay. So, marami pa rin yung laglag sa mga alaga po natin. Okay. So, silip tayo sa US. Ano nangyari dito? Parang wala silang trade. Ayan. Wala nga. Walang futures na lumabas. Okay. Holiday siguro.
sa US natin January 9 o ewan ko, related dun sa sunog sa Los Angeles. Ang lakas ng sunog, no? So, yung gawa ng hangin, nagkaroon ng forest fire. So, tapos yung mga baga, di ba? So, nalipad ng hangin, parang ano eh, parang apocalyptic yung ano eh, yung itsura ng ano eh, ng LA ngayon. So kung panoorin niyo po para makita niyo yung ano, grabe yung ano yung sunog doon. Tapos dito sa Europe, so drop din siya, and Asian markets majority is pinalo ko ano yung galawan sa US market naman kahapon. Okay, so mahina. Tapos sa crypto, mahina din siya. Oh. Lalaki ng drop, no? So, continuation pa rin daw ng kahapon, 93K si Bitcoin, 3.2 kasi Ethereum, XRP 2.29, and then below 700 si BNB natin. So, ang dami. Ayan o. Puro mapula. Okay. So, very bad din. Okay. So, tuloy natin dito sa mga trend stocks. Unahin natin si dito. Okay, nag-bounce. O gustong ano gustong mag-breakout ni dito ulit. So, ito yung trend natin sa kanya. Hindi na siya umabot sa ano MA9. So, nagkaroon siya ng konting retest malapit dito sa MA9 kanina. Ayan, so umabot siya ng 1.97. Pero mukhang malakas siya, no? So hindi siya nag-bounce dito sa area na to. At medyo mas mataas yung bounce niya dito sa MA9. So tuloy yung ano, yung trend ni dito natin, lakas ng galaw niya. So 8.78% and meron tayong 4 million net foreign buy. So on the way din siya para i-break out yung previous na peak natin sa kanya. So next. Okay, after nyan, ang pinaka-next na resistance is dito sa 2.4. So, nag-stay ng ano malakas si dito, nag-stay siya ng 2 pesos. So, panalo yung mga investors at saka yung nagkaroon ng follow-on offering para kay dito natin. Okay, so bullish. Naging bullish na yung galaw ni dito natin. So, congrats po doon sa mga bumili sa Dow G kahapon. So, ini-expect ko naman, dito ako nag-aabang sa malapit sa 1.8 nung isang araw. So, in-expect ko mag-bounce sa MA9. Pero sa sobrang lakas siguro niya, so nagana siya, nagba-bounce malapit lang siya. And dito sa above, o halos doon sa 2 peso level naman natin sa kanya. So, maganda yung galaw niya. So, makita mo yung formation ng higher low, no? Para kay dito natin. Okay? So, congrats ulit doon sa meron. ABS-CBN. So, tis muna yung mga holders natin hapon doon sa 27% na ginalaw niya. And, di ba, sabi natin, Doji lang sana, pero mukhang mahina, no? So, malakas yung drop 9.46%. So, on the way siya para i-test yung support. Okay, nag-retest siya dito sa support. Pero pinaka-bad sign natin is pag nag-close the gap dito sa 5.1. So, kailangan natin ng doji kapon para merong continuation yung galaw natin dito sa batang taas. So, pwede rin naman, ito yung bottom natin sa kanya, doji, and then magkaroon siya ng trading range dito sa area natin na to. So, since naka-file pa rin naman yung ano, kahit na meron tayong nababasa doon sa Instagrams na yung nag-file, mawawala na daw sa Congress. Pero naka-file pa rin naman siya. So, tingnan natin kung mag-bounce siya malapit dito sa 5.6. Worst case scenario, close na gap tayo dito sa 5.0 peso level naman natin. Pero malay mo, mag-guide siya kay Apollo, 3 days na nag-drop and then nagkaroon siya ng malakas na bounce for today's trading natin. Okay? So, ganyan lang muna. Tingin natin kay ABS. Mukhang profit taking muna after na magkaroon siya ng overbought condition. Next, Apollo. So, nag-bounce nga siya. After 3 days natin and nung malapit na siya dito sa MA9 din, nagkaroon siya ng malakas na bounce. So, 14.29%. So, not for the light-hearted talaga itong mga ganitong stocks natin. Medyo malalakas yung bounce at saka yung mga drop. So, dapat malakas talaga yung risk mo during this time. So, nagkaroon siya ng, kung sisilipin mo, may konting breakout dito sa pullback and then naging parang ang siya flag formation kasi nagkaroon siya ng bounce. So, for the coming few days, tignan natin kung retest ulit natin yung 0.0064 kasi meron din naman siyang volume kahit pa paano. So, hindi na tayo nagre-relay sa balita. More on price action na lang itong si Apollo natin. Okay? So, 79K net foreign sell. So, tingnan natin. Mas maganda may retest dito sa 0.006, no? Bago magkaroon ng
additional na, kasi ano to parang flag formation yung ginalaw ni Apollo natin. Okay, next, plus, ayun, nag-bounce yung alaga natin. So, tignan natin, nalungkot tayo ng isang araw kasi ang laki ng drop. So, nag-bounce tayo ng 3.46%. Pero malakas yung ito yung ayaw natin, malakas yung net foreign sale nitong C+. Umabot siya ng 20 million. So, tingnan natin kung yun yung bagong support na na-establish nitong C+ natin. Pag hindi, mag-aabang muna tayo hanggang dito sa previous na peak, which is malapit dito sa 24.46 pesos. Pero tingnan natin, baka too early to say naman yan. Kasi lumaban siya dito sa RSI 50 level. Although may negative sign na yung itsura ng ating MACD formation naman. Okay? So, good. Merong bounce kahit pa paano. Next, SEP, nag-bounce din siya ng 0.56%. Meron siyang 66K na net foreign sell. So, tignan natin. So, nagre-resist na ngayon yung gap natin. No? And meron tayong support malapit dito sa MA9. Subukan natin kung meron tayong Fibonacci level. Okay, ang 0.5 pa natin nandito sa 10.3. So, anyway, nandito siya malapit sa 0.382. Okay, tignan natin for the coming few days kung mag-materialize yan. Pero meron siyang malakas na resistance na na-establish dito. Kasi trinay niya na balikan kanina at saka kahapon, hindi rin naman siya natuloy. So, mali mo, meron pa rin kasi above pa rin naman siya na RSI 50 level. Kaya lang po, parang selling siya eh. Meron siyang selling pressure from the last 3 days naman. And then lastly, si Bloom. So, katulad ni Wilco, nag-ukay din to. May na talaga, no? So, nang-block siya dito sa kala natin we breakout na dito sa MA20 pero hindi naman siya natuloy. Ngayon, naghahanap ulit siya ng support, lalim ng support nito. So, yung pinaka-support natin is pandemic na. So, dito sa 4 pesos para kay Bloom natin. So, malakas pa rin yung niya, malakas pa rin yung buhos niya at hindi siya makalampas sa moving average. Tapos, net foreign sale pa rin naman. 34.97 million net foreign sale. And then, nag-drop tayo ng 3.55%. Okay. So, siguro sasabay na lang sa recovery ng index itong si Bloom naman natin. Wala pa tayong makita na good sign para sa stock natin na to. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. So, may isang araw pa naman tayo ng trading. So, by next week, balik na tayo sa Malaysia. Tingnan natin kung hopefully by that time is makarecover na rin yung market natin. Ayan. So, yun na lang muna. At tingnan lang natin for tomorrow's trading. Baka sideways lang din yung galaw ng market natin. Okay, so yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung sa mga guide crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. See you tomorrow po.